Hello mga kabombom plate. Meron ako mga na-receive na comments. Bakit daw ayaw mag-open ng GCash nila and ano daw ba yung dapat gawin para ma-open yung GCash? Now, hindi tayo magbibigay ng mga troubleshoot dahil alam ko naman ng iba't iba yung dahilan kung bakit hindi na-open yung GCash account nyo. And para mas madali yung magiging solution natin, kailangan natin gumamit ng Google Chrome dahil kapag ino-open nyo yung GCash nyo, hindi ma-open so hindi tayo makakapunta sa help center nila kapag ipipilit natin sa GCash app, okay? So now, punta na tayo sa Google Chrome. And don't worry dahil kahit magkakaiba man kayo ng reason kung bakit ayaw mag-open, meron man kayo na-receive na pop-out message or wala, okay lang yan dahil mapipili natin yan kung ano yung pinaka-relevant sa inyong case, okay? So dito, i-search lang natin yung submit ticket. Ang dami na din pala natin tutorials regarding dito sa may GCash. Meron pa yung paano kapag wala ka nare-receive ng OTP, kung minsan troubleshoot talaga yung binibigay ko, or kung minsan naman pag wala na talagang option, ayaw gumana, dito tayo sa help center, okay? So kung interesado kayo sa iba't ibang topic ng GCash, katulad na lamang na nakikita nyo sa screen, i-visit nyo na lang yung playlist ng ating GCash playlist para mahanap nyo yung topic na gusto nyo, malaman kung ano yung solution, okay? So now, dito sa may website ni GCash, i-select lang natin dito sa may lower part yung chat with GG. Pakihanda na din yung mga details na kakailanganin sa inyong account. So, alam ko naman na alam niyo yan, katulad na lamang ng email nyo, tapos yung registered mobile number, yung mga basic lang naman yung hahanapin sa inyo dito. So, dito, i-type na natin dito yung sa V-ticket. Type natin yung sa V-ticket kasi kapag dito tayo magta-type ng ating problem, isa lang yung masusolusyon na natin. And dahil nga ang dami nyo, and iba-iba yung problem na maaaring dahilan kung bakit ayaw ma-open ang Gcash nyo, kailangan natin ng pagpipilian na reasons. Okay? So, dito magbibigay sila ng ticket form na kailangan natin sagutan. And hintayin lang natin. Ito yung mga nabanggit ko na kanina, yung email address ng inyong account, yung registered full name ng inyong GCash account, saka syempre yung ating mobile number. And now, dito sa may add other information, so hindi na ako magpo-provide, bahala na kayo dahil pwede naman Tagalog yung ating ilagay dito. So, bibigyan ko na lang kayo ng idea. Dito sa may other information, magdadagdag lang kayo ng explanation or kung ano pa yung gusto nyong sabihin regarding dun sa ating concern or sa ating dahilan kung bakit magsasabit nga tayo ng ticket sa kanilang customer service. Okay? So dito, maglalagay tayo or mag-upload tayo ng photo na magpapatunay na sa atin yung GCash account na gusto natin ma-open, or kung meron naman kayo na-receive na pop-out message, mas mainam kung i-screenshot niyo yan para yun yung isasend natin as proof sa kanilang customer service. Pero kung walang nagpa-pop out na message at ayaw lang talaga ma-open, pumunta lang kayo sa settings ng inyong device, tapos i-screenshot nyo yung inyong mobile number para yun yung ipapadala nyo kay GCash, okay? Dahil importante na meron tayong maipadalang picture sa kanila. Now, kapag okay na dito sa may add other information, dito na tayo pupunta sa may concern category. So, tap lang natin dito yung arrow button. And dito hanapin lang natin yung GCash account. Ito. My GCash account or I can't log in into my GCash app. So, ito yung piliin natin. I can't log in to my GCash app. Then here, so you can see, nadagdagan tayo dito kung saan ilalagay natin yung pinaka-relevant sa ating case. So, pipili lang din tayo dito sa may arrow. And ito yung sinasabi ko, yung iba kasi ayaw lang talaga mag-open ng Gcash app nila and wala naman nagpa-pop out na message. So, ang problem naman ng iba, yung MP nila hindi nagwo-work or after nilang mag-enter ng MP nila, hindi pa rin sila makapasok. So, meron ako mga na-receive na comment na ganyan. So, kapag ganyan din yung problem mo, yan yung piliin mo dito. Now, kapag halimbawa iba naman yung problem mo, halimbawa meron ka na-receive na something went wrong, ito yung pipiliin mo, okay? Pero for now, ang pipili ko dito yung madalas kong nababasa sa ating comment section. So, ano nga ba yung madalas kong nababasa? Ito. My account was put on hold due to a routine verification. So, tap ko yan. And kapag ito yung pinili nyo, so ito yung mga kailangan yung idagdag
And depende rin yan sa mapipili nyong relevant sa inyong case. Minsan meron kayong mas additional information na kailangan i-provide pa kay GCash. Pero katulad nitong napili ko, ito yung mga kailangan kong i-provide. Okay? Pero don't worry dahil yung mga tanong lang din naman dito is mga personal na alam naman natin kung paano sagutan. Okay? Pero kung hindi nyo talaga alam kung ano yung isasagot or medyo nag-aalangan kayo, pwede nyo iwan yan sa ating comment section. Huwag kayo may hiya. At pag may time kami, promise, bibigyan agad namin ng kasagutan. Okay. So, hindi ko na may isa-isa, pero tingnan nyo na lang mabuti. And pwede nyo picture na lang para mas makita nyo mabuti yung mga dapat yung sagutan. Okay? So, yung birth date nyo, ayan, lagay nyo dito, birthplace. And remember pala mga kabomboms na lahat to ay kailangan natin sagutan, lalo na kapag mayroon red dito. Okay, nakikita niyo yan. So, ibig sabihin, kailangan talagang sagutan. Pero kapag may nakita kayong optional, ibig sabihin pwedeng hindi nyo sagutan. So, yung source of fund, ayan. Okay? So, hindi na tayo maglalagay dito ng mga sagot. Pero kapag halimbawa dito, makikita niyo yung valid ID, proof of filing, ano ba yan? Pag chinek natin yung box na to, ibig sabihin kailangan natin mag-provide ng mga hinihingi na yan. So, ibig sabihin yung valid ID, ibig sabihin kailangan natin mag-provide ng pictures sa kanila. Proof of billing, kailangan din natin magbigay sa kanila ng picture niyan. So, ano ba yung mga example ng proof of billing? So, nabanggit ko na to before sa iba kong tutorial. Ito yung halimbawa nagbayad ka sa kuryente. So, pwede mong isend yun sa kanila as proof of billing. And marami pang iba. So, bank with relationships. So, halimbawa yung iyong GCash account ay nakakonect sa BDO or sa ibang bangko. Kailangan mo din picturean yan or punta ka na lang doon sa may BDO mo. Tapos, ayan, picturean mo na lang video mo kapag halimbawa hindi mo ma-open talaga yung GCash account mo. Selfie photo, so importante din yan. Actually, lahat naman to importante. So, kailangan talaga natin i-provide. Kasi kapag isa dito, hindi natin ma-provide, hindi ma-accept or maaring hindi tayo mabigyan ng solution agad ni GCash. Okay? So, kapag chineka nyo yung box, ibig sabihin kailangan nyo talaga mag-provide. So, copy of signature, isulat nyo na lang sa may papel yung signature nyo. So, mga tatlong signature lang. Okay? So, dito, kailangan daw yung information na ipoprovide natin sa kanila ay totoo. Okay? Dahil kapag hindi totoo, maaaring ma-deactivate yung ating account or ma-disapprove yung ating hinihinging tulong sa kanila. Pwede rin maging dahilan yun ha para ma-terminate yung account nyo. So, kailangan yung mga ibibigay yung information dito ay accurate. Okay, so check natin yung box. Ito pa pala, kailangan nyo mag-selfie habang hawak niyo yung valid ID nyo. And dapat malinaw pa rin, nakikita pa rin yung details ng ID nyo kahit hawak nyo. So, ayan, screenshot of phone settings showing the mobile number. So, yan yung na-explain ko na kanina. Punta lang kayo sa settings sa inyong device, tapos pakita nyo lang yung mobile number nyo. Pero hindi naman lahat. Depende yan kung ano yung mapipili nyo. Concern category dito. Kung gaano ba kadami yung kailangan nyong i-provide na details about sa inyo. Okay? So, hanggang dito na lang ang video natin for today. Pero kung meron kayong mga katanungan, iwan nyo lang yan sa ating comment section. Thank you for watching and stay blessed.